Nagsisimula ang kwento sa pagpapakilala sa isang bulag na binatang nagngangalang Victor na nanunood sa isang fight club kasama ang pinsan niyang si Wasim. Sa kabila ng kanyang kapansanan sa paningin, taglay ni Victor ang isang pambihirang talas ng pang-amoy na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makilala ang mga partikular na amoy, gaya ng pabango ni Wasim. Pagkatapos ng palabas at habang sila'y naghahanda ng umalis, isang hindi inaasahang trahedya ang naganap. Biglang nawala si Wasim at kalaunan ay natagpuang patay sa lupa. Ang kanyang pagkamatay ay kagagawa ng isang gang na pinamumunuan ng lalaking nagngangalang Russell. Dahil sa matalas niyang pang-amoy, agad na natukoy ni Victor ang presensya ni Russell mula sa pamilyar na amoy ng pabangong gamit nito. Gayunpaman, nang mapagtanto ni Russell na bulag si Victor, pinili niyang huwag siyang saktan at hindi rin gumawa ng anumang hakbang laban sa kanya. Kinabukasan, dumalo si Victor sa libing ni Wasim. Isa sa mga nakiramay ay si Russell, na hindi nakaligtas sa pansin ni Victor. Agad niyang naamoy ang pabango ni Russell, kaya lumabas siya at agad tinawagan ang kasintahan niyang si Isha. Balak niyang ibunyag ang pagkakakilanlan ng pumatay kay Wasim. Sa kasamaang palad, agad nakahalata si Russell at dinukot si Victor sa mismong lugar. Dinala siya sa abandonadong pabrika ng kemikal, kung saan siya ikinulong ni Russell at ng kanyang mga tauhan. Nang tumanggi si Victor na manahimik sa kanyang nalalaman, sinakal siya ni Russell at itinapon sa isang tangke ng asido, tila winakasan ang kanyang buhay. Samantala sa ibang bahagi ng lungsod, isang notorious na pinuno ng mafia na si Tony ang nagnenegosyo ng may matinding kamay na bakal. Kilala sa kanyang kalupitan, hindi siya pumapayag sa anumang uri ng kataksilan. Nang mahuling nagtaksil ang isa sa kanyang mga tauhan, hindi siya nag-atubiling parusahan ito at nagbigay ng malupit na hustisya. Sa kabilang banda naman sa marangyang mansyon ng isang mayamang pamilya ng mga Monero ng ginto, natanggap ni George, ang pinakamatandang kapatid at pinuno ng pamilya, ang nakagigimbal na balita, ang bunsong kapatid niyang si Victor ay napatay. Labis ang kanyang pagdadalamhati, ngunit imbes na maghanap agad ng ganti, mas nababahala siya sa magiging reaksyon ng gitnang kapatid nilang si Marco, isang lalaking kilala sa pagiging marahas at mainitin ng ulo. Sa kabutihang palad, si Marco ay kasalukuyang nasa ibang bansa para mag-aral kaya't nailigtas ang pamilya sa isang agarang krisis. Iniutos ni George sa kanyang mga tauhan na panatilihing lihim kay Marco ang nangyari kay Victor. Ngunit tugon ng kanyang tauhan na nakarating na ang balita kay Marco. Habang naglalaro sa malapit ang kanyang mga pamangkin, narinig ni George ang mga ito na puno ng paghanga habang pinag-uusapan si Marco. Para sa kanila, isa siyang bayani, isang matapang na tagapagtanggol ng pamilya. Napunta ang kanilang usapan sa huling pagkakataon na naging laman ng balita si Marco bago ito umalis ng bansa sa nakalipas na taon. Noon, nakatanggap si George ng tawag mula sa isang grupo ng mga kidnapper. Ang sabi ng mga ito, hawak nila ang isa sa kanyang mga kapatid at humihingi sila ng kapalit, 4 na kilo ng gold bars kapalit ng kaligtasan ng kapatid niya. Dahil sa takot para kay Victor, dali-daling kinumpirma ni George ang kinaroroonan nito at nang matiyak na si Victor ay nasa bahay, napagtanto niyang nagkamali ang mga kidnapper dahil ang tunay nilang nakuha ay si Marco. Hindi nila alam na si Marco ay isang napakamapanganib na tao. Makalipas ang ilang sandali, isa sa mga kidnapper ang natagpuang patay at si Marco mismo ang lumitaw na nakalaya na at nagsimulang maghasik ng matinding karahasan. Sa kasalukuyan, habang nagsasalita si George sa simbahan para sa huling parangal kay Victor, nabigla ang buong madla sa pagdating ng isang panauhin, isang tao na bagong balik lang mula sa ibang bansa at ito'y walang iba kundi si Marco. Isa sa mga bisita ay si Tony, ang kasosyo ni George sa negosyo. Sa harap ng lahat, buong tapang na idineklara ni Marco na hahanapin niya ang mga may kinalaman sa brutal na pagpatay sa kanyang kapatid at paliliguan ng sarili nilang dugo. Ang marahas niyang pahayag ay ikinagulat ng marami, kabilang na si George na nahiya sa pabigla-biglang asal ni Marco. Hiniling ni George na huwag nang makialam si Marco sa investigasyon at bayaan na ang mga otoridad na magresolba nito.
Gayunpaman, kung inaakala ni George na masyado lang OA para sa kanya ang naging reaksyon ni Marco, nagkakamali siya. Mas matibay ang samahan ni Marco at Victor kaysa sa iba nilang mga kapatid kaya't mas lubos na naapektuhan si Marco sa pagkamatay ni Victor. Kalaunan, sa mansyon ni George, nagkaroon ng pagpupulong kasama ang mga katuwang niya sa negosyo kabilang na si Tony. Nakiusap si George na makipagtulungan sila sa investigasyon sa pagkamatay ni Victor. Hindi inaasahan, dumating si Marco nang walang paanyaya at iginiit na siya mismo ang makikilahok sa investigasyon. Nag-alok si Tony na bumuo ng isang grupo ng mga investigador na pamumunuan ng kanyang anak, walang iba kundi si Russell, ang mismong pumatay kay Victor na hindi alam ni George at Marco. Sa katunayan, bahagi ito ng mas malawak na plano ni Tony na alisin ang mga karibal niya sa negosyo at kamkamin ang kontrol sa mina ng ginto ni George. Isa sa mga katuwang ni George sa negosyo ay tumutol sa pagsama ni Marco sa investigasyon dahil sa takot na lalo lamang itong makakasira dahil sa pagiging pabigla-bigla ni Marco. Ngunit hindi nag-aksaya ng panahon si Marco at tuluyang pinatahimik ang lalaking ito. Napatigil sa gulat at katahimikan ng buong silid dahil sa ginawa ni Marco. Pagkatapos ng pagpupulong, nagsimulang gumawa ng bagong plano sina Tony at Russell upang linlangin sina Marco at George. Layunin nilang gamitin ang galit ni Marco upang takutin ang mga karibal nila sa negosyo, sa pamamagitan ng pagbibintang sa mga ito na sila ang may kagagawan sa pagkamatay ni Victor. Magpapanggap naman si Russell na kaalyado ni Marco, laging handang samahan siya sa bawat hakbang. Dahil dito, nagsimula si Marco na harapin ng iba't ibang negosyante, inilalagay sa panganib ang buhay ng mga ito sa walang humpay niyang paghahanap ng hustisya. Matapos ang sunod-sunod na investigasyon sa mga pangunahing tao sa rehiyon, nauwi si Marco sa mismong fight club na pinuntahan ni Victor at Wasim bago naganap ang trahedya. Sa halip na makakuha ng mga pahiwatig tungkol sa pagpatay sa kanyang kapatid, hinarap siya ng kampyon ng club, isang mandirigmang matagal nang gustong subukan ang galing ni Marco. Hindi nagdalawang isip si Marco at tinanggap ang hamon. എന്റെ വിക്ടറിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും. Samantala, lalo nang nawalan ng pasensya si Tony sa paghihintay na mapasakamay niya ang negosyo ng pagmimina ng ginto na pagmamayari ni Marco at ng kanilang pamilya. Para pabilisin ang kanyang plano, ipinadala niya ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan na si Peter upang samahan si George sa loob ng sasakyan at saksakin ito sa tamang oras. Sa kabutihang palad, nakaligtas si George, bagamat nasa kritikal na kondisyon. Pagdating ni Marco sa ospital, lalong tumindi ang kanyang galit. Naroon din si Tony na kunwaring labis ang lungkot at nangakong tutuklasin kung sino ang nasa likod ng pananaksak. Ngunit pagkapasok pa lang niya sa kotse, galit na sinermonan ni Tony si Peter dahil sa pagkabigo nitong patayin si George. Dahil wala nang ibang opsyon, napilitan si Peter na tumakas at magtago muna sa ibang lugar. Samantala, isang matuwid na kapitan ng pulisya na si Joe Paul ang tahimik na nakikipagtulungan kasama ang isang YouTuber na si Gandhi upang mabunyag ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Wasim at Victor. Sa isang pagkakataon, hindi sinasadyang nakunan ni Gandhi ng video si Russell habang pinapatay si Wasim sa isang paradahan. Gamit ang ebidensyang ito, nagsimula silang mag-imbestiga sa pabrika ng droga na kalaunay na pag-alamang pagmamayari ni Tony, ang pinuno ng sindikato. Agad na kumilos si Joe Paul at dinala ang ebidensya, kabilang ang video sa kanyang nakatataas. Ngunit lingid sa kaalaman niya na ang kanyang chief ay kasabwat rin pala ni Tony, nangangahulog ang alam na ni Tony na si Joe Paul at Gandhi ay sinusubukang isiwalat ang kanilang mga krimen. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Tony at iniutos kay Russell na patayin ang dalawa upang masigurong wala nang matitirang saksi. Samantala, si Marco ay patuloy pa ring nagsasagawa ng sarili niyang investigasyon kasama sina Russell at ang mga tauhan nito. Sa parehong oras, si George ay sa wakas nagkamalay na. Hindi siya nag-aksaya ng oras at agad niyang tinawagan si Marco upang ibunyag ang tunay na utak sa likod ng lahat. Sa kasamaang palad, huli na para kay Marco upang malaman ang katotohanan, nahuli na siya ni Russell. നിന്റെ വിക്ടർ എങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടായെന്ന് നിനക്ക്
Si Marco at ang pinsan niya ay dinala sa liblib na kagubatan malapit sa lawa kung saan sila dapat patayin. Walang pag-aatubili si Russell habang hawak ang chainsaw, handang wakasan ang kanilang buhay. Ngunit hindi katulad ng karamihan, walang anumang bahid ng takot ang ipinakita ni Marco na lalong ikinainis ni Russell. Nais niya kasing mapahina ang loob ni Marco bago ito patayin. Upang lalo siyang pahirapan, pinutol ni Russell ang braso ng pinsan ni Marco, layuning pahinain ang kanyang diwa at determinasyon. Nang masiyahan, lumakad si Russell palayo at iniwan sa mga tauhan niya ang pagpaparusa. Ngunit malaking pagkakamali ang ginawa niya. Sa kabila ng pagkakatali ng mga kamay, nagawa ni Marco na lumaban gamit lamang ang kutsilyong nakagat niya sa kanyang bibig. Pagkalaya niya, nagwala si Marco at pinatay ang lahat ng tauhan ni Russell. Matapos maubos ang kanyang mga kalaban, itinoon niya ang pansin kay Russell, na sa katunayan ay isa lamang duwag na walang kakayahang lumaban. Hindi nahirapan si Marco na pabagsakin siya. Ngunit sa halip na patayin, piniling umalis ni Marco kasama ang kanyang pinsan na mabilis nang nawawalan ng dugo. Tiningnan ni Marco ang maputla at masakit na mukha ng kanyang pinsan. Sumiklab muli ang galit sa kanyang dibdib at hindi na niya napigilan. Huminto siya sa sasakyan, kinuha ang chainsaw, at naghanda upang wakasan na si Russell. Ngunit bago niya ito tuluyang mapatay, tumunog ang kanyang telepono, si Tony ang nasa kabilang linya. Isang nakakagulat na katotohanan ang isiniwalat ni Tony, buntis si Isha, ang kasintahan ni Victor at anak ni Victor ang dinadala nito. Ang mas malala pa, dinukot si Isha at ikinubli sa isang lihim na lokasyon. Dahil dito, wala nang nagawa si Marco kundi ipagpaliban muna ang kanyang paghihiganti at iniwan si Russell. Pag-uwi, agad siyang nakipagpulong kina George at sa buong pamilya tungkol kay Isha at sa batang dinadala nito. May matibay na paninindigan ng pamilya ni Marco, ang protektahan at pangalagaan ang kanilang lahi anuman ang mangyari. Kaya nang malaman nilang anak ni Victor ang nasa sinapupunan ni Isha, lahat ay handang gawin para sa kanyang kaligtasan. Habang sinusubukan ni George na ayusin ito sa mapayapang paraan sa pamamagitan ng pag-aalok ng kanyang minahan ng ginto kay Tony, ibang landas ang pinili ni Marco. Hinanap niya si Peter sa kanyang pinagtataguan at sa kung anong paraan, natunton niya ito ng eksakto. Nang mahuli si Peter, tinorture siya ni Marco upang makuha ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Isha. Sa sandaling makuha ang lahat ng detalye, iniwan ni Marco si Peter upang mamatay sa isang malagim na pagsabog sa loob ng isang container van. Pagdating sa lokasyon, mabilis na pinaslang ni Marco ang mahigit sa 100 tauhan ni Tony bago siya pumunta sa rooftop upang iligtas si Isha. Ngunit ang babaeng nadatnan niya roon ay hindi si Isha kundi ibang tao, isang bahagi lamang ito ng masalimuot na plano ni Tony na inasahan na ang pagdating ni Marco at sinadyang iligaw siya. Hindi malinaw kung ano talaga ang nangyari sa pagitan nila sa maikling sandaling iyon, ngunit pag-alis ni Marco sa lugar na iyon, agad siyang nag-ayos ng tagpuan kay Russell. Simple lang ang kasunduan, ipagpapalit si Isha kapalit ng maletang puno ng mga gold bars. Ngunit sa pagkagulat ni Russell, hindi ginto ang laman ng maleta kundi ang putol na braso ng kanyang sariling ama na si Tony. I'm not bisexual, you know? Your time today is more important than gold. You are dealing with the wrong person. Wala nang ibang pagpipilian si Russell kundi ibigay si Isha upang mailigtas ang ama niyang si Tony, na sa mga sandaling iyon ay nakagapo sa isang upuan at may nakahandang bitag na may baril at asido sa itaas niya. Pagkatapos lamang ng ilang sandali, maingat na sinimulan ni na Russell at ng kanyang mga tauhan ang pagbaklas sa nakakamatay na patibong upang iligtas si Tony. Ngunit bago nila ito matapos, na-activate ang bitag at napilitan si Russell na panoorin ang kahindik-hindik na pagkamatay ng kanyang ama.
Galit na galit, hindi na nag-aksaya ng oras si Russell at agad na hinanap ang kanyang nakatatandang kapatid, isang lalaking kilala sa kanyang kalupitan. Ang pangalan niya ay Cyrus, ang ampun nilang kapatid na sa mga oras ding iyon ay kaswal na nilalapastangan ng isang bangkay. Nang ibalita ni Russell ang nakapanlulumong pagkamatay ng kanilang ama, isang tanong lang ang tinanong ni Cyrus. അവന്റെ പേര് Marco. Habang lumalala ang tensyon, kakarating lang ni George mula sa ospital. Siya ang agad na namuno sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Si Isha, na 9 na buwang buntis, ay inaasahang manganganak sa gabing iyon kaya inutusan ni George ang buong pamilya na manatili sa loob ng bahay. Pinayuhan niya ang kanyang asawa, mga pamangkin, mga apo, mga biyenan, at iba pa na magtago sa kani-kanilang silid. Tumayo si George sa harap ng bahay bilang tagapagtanggol habang si Marco naman ang itinalaga upang bantayan ang silid kung saan manganganak si Isha. Gaya ng inaasahan, sinalakay ni Cyrus at ng kanyang armadong grupo ang buong bahay. Sa gitna ng dilim ay matapang na lumaban si George, pinabagsak ang bawat kalaban ngunit dahil sa dami ng mga kaaway, napagtagumpayan din sila kalaunan. Si George at si Marco, nakapansin-pansing mahina ng gabing iyon, ay parehong nahuli. Nang mapasuko ang dalawang pinakamalalakas na tagapagtanggol, sinimulan ng mga tauhan ni Cyrus ang walang awang paghalughog sa bawat silid ng bahay, kinakaladkad ang bawat miyembro ng pamilya ni George. Ang sumunod na tagpo ay isang malagim na masaker na hindi sukat maisip ng kahit sinong tao. Wala silang pinatawad at pinatay ang lahat ng miyembro ng pamilya. Habang katatapos lamang ni Cyrus sa pagpatay sa harap mismo ni Marco, biglang narinig ang iyak ng isang bagong silang na sanggol, si Isha ay nanganak na. Walang alinlangan, sinalakay ni Cyrus ang silid ni Isha, walang awang pinatay ito at kinuha ang sanggol. Si Marco ay iniwan buhay, upang maramdaman ang matinding kirot ng pagkawala ng kanyang buong pamilya. Ngunit nang mapagtanto niyang ang sanggol ang nag-iisang natitirang lahi ng pamilya, tila nagising ang demonyong natutulog sa loob niya. Sa kabila ng matinding dalamhati, napagpasyahan ni Marco na hindi siya titigil hanggat hindi niya naililigtas ang sanggol, ang huling pag-asa ng kanilang lahi. Sa isang pabrika ng droga na nagsilbing base ni Cyrus, mahinahong kumakain si Cyrus ng hapunan, walang ideya sa paparating na bagyo. Bigla na lang, isang pagsabog ang gumulantang sa katahimikan at mula sa usok ay lumitaw si Marco, mahinahon ang anyo, ngunit puno ng galit. Walang pag-aalinlangan, sumugod siya kay Cyrus at sa mga tauhan nito. And stop him! Isa-isang pinabagsak ni Marco ang sinumang humarang sa kanyang daan. Habang pinapanood siya mula sa itaas, parehong nagulat sina Cyrus at Russell, hindi nila inakalang magiging ganoon kabangis si Marco. Ang kanyang galit ay napakatindi na pati damit niya ay napunit dahil sa matinding lakas. Agad niyang sinunggaban ng isang machine gun at pinaulanan ng bala ang lahat ng tauhan ni Cyrus hanggang sa wala nang natira. Nang maubos ang mga kalaban, tumalon si Marco pababa at mabilis na tinungo ang sanggol. Ngunit bago pa niya ito maabot, inatake siya ni Russell na may hawak na sandata. Ngunit si Marco, na manhid na sa sakit matapos ang lahat ng pinagdaanan, ay halos hindi ramdam ang tama. Dahil sa sukdulang galit, pinasok niya ng kanyang mga kamay ang dibdib ni Russell at agad itong pinatay. Nang makita ni Cyrus ang katawan ng kanyang kapatid, kinuha niya ang sanggol at tinangkang ihulog ito sa isang tangke ng asido. Sa isang saglit, bumalik kay Marco ang huling imahe ng kanyang namatay na pamilya. Walang alinlangan, sinunggaban niya ang isang espada at sa mabilis ngunit tiyak na atake, pinugutan niya ng ulo si Cyrus.
Matapos makamit ang kanyang paghihiganti, umuwi si Marco na buhat ang sanggol sa kanyang mga bisig. Gumawa siya ng isang taimtim na pangako, palalakihin niya ang bata na mag-isa, ituturo ang tama, at gagabayan ito upang maging isang marangal at makatao, na balang araw ay maglilingkod sa kanyang bayan.